Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Ate Giselle. Ano nga ulit ang pangalan ko? Magaling! Meron akong tanong para sa inyo. Sino dito ang maraming kaibigan? Ngayong araw, meron akong ikukwento tungkol sa isang matapang na baka at ang maliit na daga. Ito ay isinulat ni Hana Lea M. Alipolo, Giselle Joy D. Dayaganon, Shireen Jane Gallardo, at iginuhit ni Ronnie Mark Villanueva. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, mayroong isang malaki, malakas, at matapang na baka na may pangalang Kapitan. Si Kapitan ay kilala sa kanyang laki, lakas, at kanyang tapang. Sa kabilang banda, mayroong isang maliit na daga. Siya ay matalino at mapanuri, at siya ay may pangalang Diego. Isang araw, habang si Kapitan ay naglalakad sa kagubatan, natagpuan niya si Diego na nag-aalmusal sa ilalim ng puno. Napag-isip-isip ni Kapitan, bakit itong maliit na daga ay hindi kinakabahan sa akin? Siya ay napakaliit at ako'y malakit, napakalakas. Tinawag ni Kapitan si Diego ng malakas. Hoy, dagang maliit, tawag ni Kapitan. Subalit, hindi man lang siya pinansin ni Diego at ipinagsawalang bahala niya na lamang ang pagtawag sa kanya ni Kapitan. Dahil sa inis ay umalis na lang si Kapitan. Isang araw, habang kumakain ng damo si Kapitan, ay nakita nitong dumaan si Diego. Nakaisip ng kalokohan si Kapitan, hinamon niya ito sa isang paligsahan at agad namang pumayag si Diego. Ang paligsahang ito ay paramihan ng pagkuha ng bunga sa puno ng mangga. Ito ang naisip na paligsahan ni Kapitan dahil alam niyang siya ang mananalo. Dahil siya ay malaki at malakas, kumpara kay Diego na sobrang liit, nakakasiguro siyang matatalo ito. Handa ka na bang matalo, daga? Hahaha. Saad ni Kapitan kay Diego. Huwag kang pasisiguro, Kapitan. Maliit man ako ay kayang-kaya kitang matalo gamit ang aking talino. Saad ni Diego kay Kapitan. Tinawanan lamang siya ni Kapitan. Sana pagkatapos ng kompetisyong ito ay tumigil ka na sa panggugulo sa akin, Kapitan. Nang malaman ito ng ibang hayop ay agad silang nagplanong manood sa paligsahan ni na Kapitan at Diego. Nang magsimula ang kompetisyon, walang ano-ano'y ay agad nagpakitang gilas si Kapitan. Inalog nito ng malakas ang puno ng mangga, kaya't naglaglagan ang mga bunga nito. Nang marami na ang manggang nahulog, ay tumigil ito at sinimulang ipunin ang mga bunga. Ngunit, nagulat ito nang makitang mas maraming mangga ang naipon ni Diego. Hindi mo ba alam, Kapitan, na habang abala ka sa pag-alog ng mangga ay iniipon ko ang nahuhulog na bunga? Hahaha. Saad ni Diego. Dahil dito ay natalo si Kapitan at nahiya sa ibang hayop na nanonood. Doon niya napagtagtong hindi sa lahat ng oras ay magagamit niya ang pagiging tuso at pagiging malaki at matapang. Kapitan, dahil natalo ka sa ating paligsahan, sana'y tigilan mo na ang panggugulo mo sa akin. Saad ni Diego. Pasensya na sa lahat ng pang-iinsulto at panggugulo ko sa iyo, Diego. Hindi ko na ulit gagawin iyon sa iyo. Sagot ni Kapitan. At tumalikot ito at handa nang umalis, ngunit pinigilan siya ni Diego at sinabihang, Kapitan, simula ngayon magkaibigan na tayo. Huwag mo na ulit akong insultuhin o pagtawanan sa aking liit. Sabi ni Diego. Simula noon, naging magkaibigan si Kapitan at Diego at natutunan ni Kapitan ang pagiging mabuti sa kapwa. Mula noong araw na iyon, nagkaroon sila ng malalim na respeto sa isa't isa. Si Kapitan ay natuto na hindi lamang lakas ang nagbibigay halaga, kundi pati na rin ang katalinuhan. Si Diego ay natutunan na ang katalinuhan ay mas pinapahalagahan kaysa sa kapaligiran. At higit sa lahat, ang nabuong pagkakaibigan ng dalawa magkaaway.
doon nagtatapos ang aking kwento. Naway marami kayong natutunan tungkol sa kwentong ito, mga bata. Mga bata, lagi nating tandaan na dapat nating respetuhin ang ating kapwa, maliit man o malaki. Lagi nating isaisip na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!